magandang umaga po at welcome sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Isa na siguro sa may pinakamakulay na buhay ang personalidad na makakasama natin ngayon dito sa ating programa. Isa po siyang medal military man. Mahusay naman babatas. At kung matatandaan po ninyo, yung mga litrato niya noong panahon ng EDSA, payat pa siya noon. Parang sabi nga nila, real life G.I. Joe. Ang kasama po natin ngayon, walang iba kung hindi si Senator Gregorio Gringo Honasan II. Senator, good morning po. It's been a long time, sir. Morning. Have a seat, please. And, let's get it straight. Kumusta na kayo? Okay naman. Kada sir. Kung hindi kayo buti ngayon, hindi kayo nagtatago. Hindi na. Naka-boundary na kasi tayo. Naka-boundary na kayo. Tapos pero ang nagtatago ngayon, si Ping. Si Senator Lacson. Senator Lacson. Sa awa ng Diyos, baka mabigyan din siya ng pagkakataon na harapin yung mga bintang sa kanya. So, pero naniniwala ba kayo na talagang walang kasalanan si Senator Ping? Well, siyempre, kaklasiko, no? Benefit of the doubt. Iniisip ko lang, Daniel, siyempre, ang aalamin natin kung ganong mga sitwasyon, yung motibo. Bakit gagawin niya? But, again, ayaw natin maging subjudice, no? Yes. Usgahan bago siya formal na humarap sa mga nagbibintang sa kanya. Pero hindi ba kayo kinakausap? Hindi ba kayo nagkakaugnayan ni Senator Ping? Hindi, dahil batay din sa konting experience natin. Mahirap yung kukonect ka dun sa mga malalapit sa'yo, klase mo. Yun ang iiwasan mo. Dahil dati ganun din ang ginagawa mo. Iniiwasan ko rin yun para hindi sila pahirapan. At least pero kayo ang nagsusulong na sana ma-custody siya ng Senado. May effort sa Senado na i-reinvestigate yung kaso. Pero siyempre, depende yan sa Korte, Department of Justice. Complicated na proseso. Pero batay naman sa kinakausap kong mga kapwa senador namin, on the merits, baka may pag-asa. Pero, siyempre, ang first requirement doon, Daniel, humarap sa due process. Pero kayo, talagang naging napakamakulay ng buhay nyo. Ewan ko, wala pa ba balak pelikula buhay ninyo? Aantukin ka pag sa pelikula yung buhay natin. Dahil yung masyado nga ma-action, di ba? Hindi, yung drama kasi ron, yung mga, narinig ko rin sa inyo to, yung moral dilemma. Yes, Diba yung mamimili ka kung itataya mo yung buhay mo o hindi at para sa ano. Tapos factor mo dyan yung magiging kalagayan ng mga mahal mo sa buhay, totoo yan. Pamilya, yung profession mo, yung career. So, talagang pag-aaralan mong buti. Pero pag nagdesisyon ka, all the way. Pero ano ba talaga, babalikan ko lang konti, doon sa Oakwood Mutiny, ano ba talagang katotohanan? Ikaw ba may kagagawan na talaga? Ako. Siyempre, kakausapin mo lahat. Oo. Dahil dudulog naman sa iyo yung mga batang opisyal at itatanong kung, sir, ano bang pinagdaanan ninyo? Bakit kayo nag-alsa noong 1986? Siyempre, isi-share mo yun. Yun, pinagdudahan at pinagdiskitahan na sul-sul yun. Parang lumabas na in-indoctrinate mo sila. Indoctrinate. Kaya nga, ang tawag sa akin daw, sabi dun sa mga nag-uusga sa atin, kuya. Para bang ikaw yung... Parang kuya na niya. Ikaw ang kuya nila na taga-sulsol. Taga-sulsol, tiga-udyok na mag-alsa. At saka dahil dun sa istorya mo din, yung mga nakakaraan, na-involve ka sa mga ganong... Yun nga para bang, Daniel, na-stereotype tayo. In fact, napawalan sala tayo, no? Sa bisa nung ebidensya. Siguro nung ginagawa yung listahan ng mga aarestuhin o isasakdal, siguro gumawa ng listahan. Sabi sa akin ito nung nandun sa loob ng palasyo. Sabi niya, hindi ka number 1, senador. Doon sa listahan, hindi ka number 2. Pero nag-uusap kung sino yung mga i-charge. No? Okay. Ikaw, nabanggit yung pangalan mo. So, matagal na tigilan. May nagsalita, isama mo na para kapanipaniwala na may effort sa destabilization. So, ganun ang istorya. Pero wala ka ba talagang planong mag-destabilize ng gobyerno? Meron tayong National Recovery Program. Parang yung National Recovery Program yun ang ginamit. Yun ang parang binubutas
pinalabas nila sa... Parang ginamit mo yung Biblia, Mm, parang ginamit mo yung Quran para sabihin na yung author nun, mm, yun ang pasimuno. mm, Ay, diba? An idea yun. Kung sakaling malagay ka sa poder, ano ang gagawin mo? So parang roadmap yun. Pero yung National Recovery Program mo na yun, parang hindi pinapansin, ano? Ay hindi pinapansin dahil bad news yun eh. Oo. Doon sa mga kontra-reforma, bad news yun. Dahil talagang ugat ng mga problema natin ang pinapaliwanag. Eh, may ramp pa ba? Meron pa, pero pare-pareho kaming senior citizen na naka-boundary na. Oo. So sabi namin, yung inialay namin sa bansa natin, simula noong 1986, okay na yun. Enough na, enough na. Enough na yun. Wala nang masasabi yung taong bayan sa akin. Pero bakit merong lumilitaw na mga issue parang sinasabi na tinraidor mo yung mga kasama mo? Ano bang story? Sabi lang yun. Oo. Ako kasi, nung magsimula, handa akong tumakbo ng marathon. Figure of speech, no? Yes, yes. Pag matagal, di ba? Kung kulong, di kulong. Kung patay, patay. Kung habang buhay kang mawalay sa pamilya mo, okay lang yun, no? Yung pala, yung iba naming nakasama nun, pang 100-meter dash lang. So, nandun na sila sa finish line, nagpapahinga na, no? Kumakain, umiinom, kami tumatakbo pa. So, hanggang yun, tumatakbo pa yung puso at diwa namin para sa reforma, pero ibang larangan na ngayon. Pero ang dami nun ng mga pinagdaanan mo and you have served the country for so many, parang hindi lang, so many years, kundi sa ilalim ng iba-ibang administrasyon. Totoo yun, talaga. Ano pinaka-worst na naging experience mo? Kaninong administrasyon? Actually, hindi pwedeng ganun ang comparison na ganyan. Dahil, itong nangyayari sa atin ngayon, hindi mo pwedeng ipata o ibintang sa isang administrasyon naman. Ito yung pinagsama-samang epekto. Cumulative. Nung kawalan ng forward planning, kawalan ng vision, no? Kawalan ng compassion, faith, hope, and love. No? So, ang resulta ngayon ito, severe institutional damage. Magtukoy ka ng isang institution, isa lang na walang tagas, walang damage. So, yun ang mga Nagpatong-patong sila. Nagpatong-patong. To the point na hindi na tayo ngayon from zero, from negative. Yun ngayon ang binubuno ng Pangulo, at yun ang patuloy na bubunuin ng mga sunod-sunod na presidenteng darating. Was that also the reason kung bakit parang in one aspect of your life, iniisip mo, magpresidente kaya ako? Before you answer that, we'll pause for a break.